Yun, what's up, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. By the way, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe or nakapag-follow dyan ng aking YouTube, Facebook at saka sa TikTok, alam nyo na po yung dapat ninyong gagawin, which is sapat na po yan para mas lalo pa tayong magaganahan, okay? So ito mga utol, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito ay ang pagtanggal ng presensya mo sa kanya ay ikakapraning niya. Yes. So, ito mga utol, nagawa mo na ba na mag no contact sa partner mo? Or nagawa mo na rin ba na mag-detach sa partner mo? Or nasubukan mo na ba na tanggalin mo yung presensya mo sa partner mo? Kasi lalong-lalo na sa ngayon na like for example is nababaliwala ka na ng partner mo, or let's say may iba na siyang pinagkakaabalahan na tao na mas lalo siyang nagkakabisi doon, and then ikaw is na-e-echapera, mapa-long distance or magka-live-in man itong mga utol or magkakasama man kayo sa iisang bubong, na kailangan talaga is marunong kang mag-detach or marunong kang tumanggal ng presensya mo sa partner mo. Malaking bagay kasi ito na once na magagawa mo ito ay mabibigyan mo rin ng takot yung partner mo na namumuldura mo siya sa ganitong paraan na once na may nagagawa siyang hindi maganda or like for example nagkakasala siya sa'yo, ay pinaparusahan mo siya or binibigyan mo siya ng consequences na pinapakita mo sa kanya na uy, hindi tama yung pinaggagawa mo. So ito yung karapat-dapat na parusa para sa'yo, yung pagtanggal ng presensya mo sa kanya utol, na hindi kanya makontak sa LDR, na hindi niya makukuha yung kagustuhan niya sa'yo kahit sa talik man, na kahit sa pag-aasikaso man. That's why kasi na may mga paulit-ulit din na binibigyan ka ng pasakit ng partner mo dahil hindi mo siya binibigyan ng parusa Wala kang binibigay sa kanya na consequences. Or hindi mo siya minumuldura. Like for example kagaya sa aso. Okay na may preferences din ito na halos pareho sa ating mga tao. Na emotional, yes, na pwede mo siyang i-train or pwede mong turuan. So, kung titignan natin kagaya sa aso, is kung hindi ka marunong mag-train sa kanya or kung maling behavior ang pinapakita mo, ay mas lalo kanyang pinapahirapan. Hindi mo siya makokontrol. Kahul siya ng kahul sa'yo. Yes, or di kaya hindi mo siya talaga matatahimik. Na kung minsan talaga ay parang ikaw pa yung tinatahol niya. Kung wala kang alam utol, kung hindi mo siya nakokontrol, kung maling behavior ang pinapakita mo. Pero kung sa simulat sa pool, is tinetrain mo siya mula pagkabata, pareho na rin ito sa relasyon. Simula na nagka-jowa kayo is dapat inumpisahan mo kung paano mo siya i-control or paano mo siya i-train. So, kagaya niyan sa aso, once na may nagawa siyang kasalanan and then pinapakita mo na ikaw pa itong takot sa kanya, na ikaw pa itong amo, ay talagang mahihirapan kang mag-control sa aso na ito. So sa jowa mo ngayon, kung pinapakita niya na may nagawa na siyang kasalanan and then ikaw pa itong takot, ay talagang mas lalo siyang mang-aabuso. Na mawawalan din siya ng takot sa iyo. That's why may mga paulit-ulit talaga na senaryo. Na palagi ka na lang nasasaktan, na palagi ka na lang nahihirapan, na palagi na lang nagdudurugo ang iyong mga puso. Dahil sa partner mo na ito. Dahil sa misbehavior na pinapakita mo. Yes na, alam mo na nga na may ginagawa na siyang kalokohan or kasalanan sa'yo, kung nandyan ka pa rin, hindi ka nagdi-detach, hindi mo tinatanggal yung presensya mo sa kanya,
ay wala kang parusa na binibigay sa kanya, utol. Hindi mo malang pinapakita na kaya mong mabuhay kahit wala siya. So ngayon hindi mo siya mabibigyan ng takot. So that's why na paulit-ulit ka na lang na masasaktan ng masasaktan. Yes. So again mga utol, kailangan talaga ay marunong kang dumistansya. Marunong kang magbigay ng respeto sa iyong sarili. Or magpahalaga din ng buhay mo or ng sarili mo. Kagaya nga niyan, binabaliwala ka na ng partner mo. Kung hindi ka marunong magrespeto sa iyong sarili, ay mas lalong hindi ka rin re-respetohin ng partner mo. Na kung ikaw ay naging sunod-sunuran, na ikaw pa itong may takot na mawala siya, na kahit nakagawa siya ng kasalanan, ay ikaw pa itong humihingi ng sorry, ikaw pa itong humahabol sa kanya, ay mas lalo mo lang pinapakita sa partner mo na mababa yung value mo. Yes, na hindi ka ganun ka high value na tao. Unlike sa high value na tao, naramdam niya kung ano yung value niya, na once na may nagawang kasalanan yung partner niya, ay marunong siyang umatras. Hindi ko kailangan yung ganyang klaseng tao. Yung may ganyang karakteristik na klase na tao. Yes. Same sa akin, utol. Once na may nagawa or may magagawa na kasalanan yung partner ko, kagaya dati, like for example sa pagluloko or sa pamimera, na once na hindi ko nagustuhan yung pinapakita niya, kagaya na rin sa pagsisinungaling, ay umaatras ako. Tinatanggal ko yung presensya ko sa kanya. Na hindi ako maghahabol. Na hindi ako mag-e-explain ng paulit-ulit. Papaliwanag sa kanya kung ano yung mga nagagawa niya. No. Kailangan mong umatras. Na walang pasabi. Mas mainam pa nga maging silent ka, utol eh. Kasi silence is mas malaking salita ito na mas lalong makakaramdam yung partner mo na may nagawa siyang kasalanan. Na mapapaisip yung mga partner natin na, uy, bakit kaya siya dumistansya? May nagawa ba akong mali? So dito na siya maku-curious. Na i-realize niya sa sarili niya kung ano yung mga nagawa niyang kasalanan. Na ito din yung babaguhin niya. Na dito rin magpapakita kung gaano ka kahalaga sa partner mo. Dahil pinapakita mo rin na may halaga yung buhay mo eh. Na hindi ka basta-basta na ganito na lang. Na niloloko? Na pinaggagawa ng kasinungalingan? No. Hindi mo deserve yan. So kung ano kasi yung pinapakita natin na value sa mga partner natin, ay ganun din tayo nila papahalagahan. Kagaya nga niyan, nagsisinungaling na siya, na alam mo mismo na binubola ka lang or niloloko ka lang, kung nandyan ka pa rin, is talagang mas lalo kanyang lulukohin ng lulukohin. Na uy, mavavalidate niya eh, na yung tao na ito ay madali lang lukohin. Ramdam mo yan, utol, na niloloko ka lang. Ramdam mo yan na nagsisinungaling lang siya. Ramdam mo yan na niloloko ka na niya. Pero nagbubulag-bulagan ka pa. That's why mas lalong bababa yung value mo sa tao na ito. Mas lalong bababa yung pagtingin niya. So again mga utol, once na makaramdam talaga kayo nang hindi ka aya-aya sa mga partner ninyo, na parang tinatapakan na yung pagkatao ninyo, umatras kayo. Tanggalin nyo talaga yung presensya nyo sa tao na ito. Mag-no contact ka, or mag-detach ka, or mag-pull away ka sa tao na yan. Okay? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang